Praise God, praise God, praise God. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Sabi mo, I'm glad you are here today. Amen. Alam nyo, tayo sabik magpuri sa Diyos. Sino ba sabik magpuri sa Panginoon? Amen. Every day is a brighter day. Amen. Amen. Sabihin nga natin, bawat umaga, may bagong kasiglahan sa Diyos. May bagong kalakasan. Ang Diyos ay Diyos ng bagong bagay. Amen? Excited po ba tayo? I'm so excited. Everybody excited. Dahil alam natin, ang Diyos ay patuloy na nagmi-minister sa bawat isa. Amen. So, praise God. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat dire-diretso ang pag-minister po natin sa Life in Christ every Sunday. At salamat sa Diyos sapagkat tayo ay patuloy na pinalalakas. Amen? At patuloy binibiyayaan ng ating Diyos sa buhay. Amen. So ngayon, at ang akin pong isi-share sa inyo, ang 2024 is a lot of adjustment, a lot of preparation. Tayo naniniwala, God is doing great. Sabihin nga natin, my God doing great to me and to my families. Again, my God doing great to me and to my families. Kasi ang ating tema ngayong 2024, sa awit 126 verse 2 and 3, we will shout with joy and everybody experience joy and happiness. Why? Because the Lord ay doing great things to everyone. Kaya sabi doon, He has done greater things. Sabihin natin, greater things. So, napakabuti ng Diyos, maraming greater things. At ito ay connected pa rin doon sa aking idiniklara na ating tema ngayong taon. No, sa tuwing ang inyong pastor ay mag-share, nais kong ipaalala lagi ang salita ng Diyos na pinanghahawakan natin. Amen? Okay, buksan po natin ang ating Bible sa Joshua chapter 1 verse 16. Joshua chapter 1 verse 16. Meron po ditong highlight na sinabi ang Panginoon when Joshua prepared himself to handle the Israelite going to the promised land. No? Sa chapter 1 ng Joshua verse 1, nang si Moses ay inililid ang Israelites, kailangan niya ng tinatawag na makakasama. Kailangan niya ang mga lingkod ng Panginoon na makakasama at si Joshua ay isa sa lingkod na yon. At si Joshua ay tumanggap ng mandato na saluhin ang pangitain na sinimulan ng Diyos nung si Moses ay tinawag ng ating Panginoon. Si Joshua ay eyewitness sa lahat ng mabuting bagay na ginagawa ng Panginoon during the time. Kaya si Joshua ay tinawag na he is a man with a good courage, sapagkat Joshua never discouraged about the leadership na na-witness niya during the time of Moses. Maraming challenges, subalit yun ay nagbigay ng lakas sa kanya. Amen? So, ang sabi ng Bible, sa verse 16, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Sabi natin, we will do, we will go. Again, we will do, we will go. No, yun ang response ng maraming tao doon sa motivation na ibinaba ni Joshua sa maraming tao. Bakit? Sapagkat alam natin si Joshua ay patuloy na isasagawa ang mandato ng Diyos.
at dadalhin ito sa lupang pangako. Amen. At kinausap ng Diyos si Joshua at kineri yung vision. Mula po verse 1 hanggang verse 16, kinausap ng Diyos si Joshua at kinausap naman ni Joshua ang mga tao. Amen. Nung kinausap ng Diyos si Joshua, ang tagubilin niya ito, magpakatatag ka, huwag kang matitinag, pangunahan mo ang iyong bayan, huwag kang liliko sa kaliwa o kanan upang magtagumpay ka sa lahat mong gagawin. Amen. Yun ang sabi ng Diyos kay Joshua. Ay si Joshua naman, he's a good carrier of God's word. Si Joshua ay marunong tumanggap ng salita ng Panginoon. Kaya naman karaka-raka, ibinaba niya ito sa mga kanyang mamamayan. Na sabing ganoon, tayo'y dinadala ng Diyos sa lupang pangako. At ang sabi sa akin na ito, huwag natin kakalimutang bulay-bulayin ang kanyang salita. Ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Everybody, huwag natin kakalimutan, hindi lang ako, kundi kayong lahat ng mamamayan, ang number one bilin ng Diyos, huwag natin kakaligtain na bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ano ba ibig sabihin nun? Ang alam naman natin na salita ng Diyos ay punong-puno ng pangako ng Diyos. Amen. Sabihin natin, pangako. Yun ang ibig sabihin ni Joshua. Ang ibig sabihin, lagi mong bulay-bulayin, lagi mong aalalahanin ang salita na mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya ang sabi ni Joshua sa mga tao, dapat tayo ang sumunod. Ito ngayon na response ng tao. Amen. Pakibuo nga ang verse. Akin lang chinap ng kaunti. Buuin natin yung verse. Ang sabi dito, sa verse 16 and 17, bubuuin ko ang verse. And they answered to Joshua. Ito yung sagot ng tao. Whatever you have commanded us, we will do, and wherever you send us, we will go. Just as we fully obey Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Amen. Amen po ba? Alam naman natin ang Life in Christ ay meron po tayong standing leadership. Not only me, but we have a lot of pastors in the community and in our Sunday service. So napakahalaga dito ang bilin na meron po recognition ang kabuuan ng bayang Israel, not only recognizing Moses, not only recognizing Joshua, but the people of Israel recognize the whole leadership of Joshua. Amen. Sabi natin, recognize. Kaya sabi dito, sa verse 17, just as we fully obey Moses, no, sabi diyan, we fully obey Moses, so we will obey you. No? Kung paano namin sinusunod si Moses, susunod din kami sa iyo. So, ibig sabihin, hindi Moses-centered ang Israelita. Amen. Sabihin mo nga sa tabi mo, kung paano natin sinusunod si Bishop, susundin natin din ang ibang pastor. O, yung ibig sabihin doon. Amen po ba? Hello? Kasi para bang iba ang dating pag si Bishop pa nag-utos. Pag hindi na si Bishop pa nag-utos, iba naman ang dating. O, diba? Amen. Parang dinadala lang natin, ano ba sikreto kung bakit sila nakarating sa lupang pangako? So makikita natin dito, meron po tinatawag na genuine unity ang pamumuno ni Moses at ni Joshua. At meron genuine responses ang lahat ng mga bayan na pinangungunahan ni Joshua. Amen. Amen po ba? Meron silang genuine response na, sige, hindi na si Moses kasi nagsasalita sa kanila eh. Ang nagsasalita na sa kanila si Joshua eh.
Kaya ang sabi ng mga tao ito, o sige, kung paano namin buong sinunod si Moses, susundin namin ikaw. Amen? O kaway-kaway. O ang ating mga area community pastor, kaway-kaway. Yan, susundin natin din sila. Amen. Kung si Nanay Iday na Santa Monica, lahat ng taga Santa Monica, hindi lang kay Bishop makikinig. Pag naandun si Pastora Iday, susunod siya. Kung paano ko sinusunod si Bishop, susundin ko din ang aming magandang pastora na hindi tumatanda. O, di ba? Amen po ba? Kaya makita natin, ang Santa Monica, malusog. Di ba? Nakita natin. O kung paano namin sinusunod si Bishop, kami naman mga taga San Antonio, o kaway-kaway, taga San Antonio. Ganun din namin susundin si Pastor Ivan. Nakuha niyo po ba? Yun ang ibig sabihin dito. Amen. Kung paano namin sinusunod si Bishop, kami mga young people, susundin namin ang aming Pastor Ira. Okay? Taas ang mga young people. O mamaya, may service pa rin kayo, no? Taas. Ang ibig sabihin, that is a genuine unity of the leadership of Moses to Joshua. Hindi po glory taker si Moses. Sabihin natin, glory taker. Alam nyo, si Moses hindi glory taker. Nabagamat si Moses, ang dinamitan ng Diyos at nilambungan sa Mount Sinai, siya yung nakareceive na salita. Si Moses ay hindi glory taker. At si Joshua rin ay hindi glory taker. At yung mga tao, hindi rin glory taker. Bakit? Ang only taker ng glory, walang iba kundi si God. Sabihin natin, receive all the glory. O mahina, sabihin natin, receive all the glory. Kasi ang mahirap, yes, gagamitin tayo ng Diyos, mayroong tilamsik ng papuri. Pero wag mo i-absorb. Ang sasabihin mo lagi, ako'y isang ordinaryo lamang lingkod ng Panginoon na napagkatiwalaan ng extraordinaryong ministry. Amen? So, palapakan natin ang Panginoon. Kaya, bagamat yung iba'y nasa stage every Sunday, lahat po sila ay mga simple at ordinaryong manggagawa na napagkatiwalaan ng extraordinary responsibility from the Lord. Amen. So let us go to our journey. Then my topic is focus and conquer your biggest dream. Sabihin nga natin, focus and conquer your biggest dream. May dream kayo, taas ang kamay na may pangarap. Mga kabataan, taas ang kamay na maraming pangarap. Mga young pro, mga nanay, taas ang kamay. Lahat na nagtatrabaho, taas ang kamay. You have a biggest dream, right? Amen. Pero nilagay ko ng kapirasong una na focus. Kasi kung tayo may mga pangarap, ipaglalaban natin ang ating pangarap. Huwag kang susugo, huwag kang susuko. Kaya yung salitang pagkapagod, wala. Dahil, kaya bang i-print nyo yung pagod? O, media. Ilagay mo sa screen yung pagod. Pagod. Letter P-A-G-O-D. Alis muna tayo dito sa ating, ilagay nyo, pagod. O, sino dito napapagod? O, lahat naman tayo napapagod, di ba? O yung mga guro, no? O, by the way, happy Women's Day. Happy Sister's Day. Okay? Palapakan natin ang Panginoon. Alam niyo sikreto para hindi tayo mapagod? Ano ang 3 letra sa huli? Yan. Pag ikay nakakaramdam ng sakit ng katawan, sa pagkatrabaho, sa pagkainip dahil ikay malayo sa pamilya, sa pagdadrive ko ikay nagmamaneho, sa lahat ng ginagawa mo may pagod.
Pero tandaan mo, sa iyong pagod, may God na naandyan sa huli na sasagot sa iyong pagod. May dahilan. Amen? Amen po ba? Sapagkat alam nyo, ang buhay ng tao sadyang mapaghamon. But you need to focus. No? To focus and conquer your dream. Kaya makita natin dito, napakaganda. Makinig kayo. Yung pangako, yung dreams, yung promises, ibinigay kay Moses, ibinigay kay Joshua. Mapapasin nyo, ibinaba sa Israel, doon sa bayan. Bakit? Kasi bahagi ang bayan sa magandang pangako ng Diyos. Amen? Ang ibig sabihin, may dahilan ang kanilang response. Balik natin sa pamilya. Kung mayroong pangako at inaangking pangarap ang magulang, bahagi ang anak sa magandang response. Amen? Hindi lang puro tatay, hindi lang puro nanay. Kailangan namang anak, katulad ni Joshua at ni Moses, ibinaba niya doon sa kanya mga pamilya, ang kagandahan ng response nila, we will do and we will go. Hindi sila kumontra. Ay hindi, ikaw may ano niyan Joshua eh. Bahala ka. Hindi. Meron silang unity in the spirit and unity in response. Bakit? Kasi dala-dala mo ang buong paglalakbay kasama ng iyong pamilya. Kaya sa 2024, do not neglect to do and to go. Amen. Tingnan natin ang isang pangyayari sa Old Testament. May nangyari doon na, di ba, may namatay na propeta during the time of Elijah. Nakautang yung babae at ang sinisingil ay gagawing alipin yung mga anak. Di ba? Naalala niyo yun? Ang sabing gano'n, nung mamatay yung asawa, yung mga anak mo, aalilain ko bilang kabayaran sa utang nyo. So, habag na habag yung nanay, sapagkat wala na ang kanyang asawa, kukunin pa ang kanyang mga anak. Buti na lang may propetang gumagabay. Amen. Sabihin natin, salamat, may gumagabay. Kaya yung biyudang yon, wala nang asawa, walang gagabay, pero may lingkod ng Diyos na gumagabay. Ang sabing gano'n ng propeta, wala bang naiwan ang asawa mo? Wala. Meron dito, gagapatak na langis. Ang sabi ng propeta, okay. O sige, patawag mo ang iyong mga anak. Tingnan natin ang senaryo. Hindi tinawag yung buong kapitbahay. Ang kanyang tinawag ay ang pamilya. Yung anak. Kasi magulang yung namumroblema. Amen? Nakikinig po ba kayo? Yung magulang ang namumroblema sapagkat ayaw niya na maging alila ang kanyang mga anak. Wala nang magulang, mawawala pa ang anak. Kaya nung kinausap ng Diyos ang propeta yung ina, may solusyon. Pero patawag mo. Ano nangyari? Nang hiram ng mga basyong bote ang kanyang mga anak. And to cut the long story, nung makaipon, ang sabi ng propeta, magkulong kayo sa kwarto. Nagsama-sama po yung ina at ang mga anak. Hawak yung gagapatak na langis. Nakakita na ba kayo ng boteng may gagapatak? Siguro dahan-dahan dumadalos pa yun. Inihanda ng mga anak ang basyong bote. Ito, milagro. Nag-focus sila doon. Kinonquer nila ang hamong yon. Alam niyo sabi ng Bible, napuno ang lahat ng bote. Kailang tumigil ang pagpatak nung wala nang lalagyan. At ang sabi ngayon, okay, bayaran nyo lahat ang utang nyo. Nung nabayaran na ang utang, may natira pa. Namuhay sila ng sagana. Sabihin mo sa tabi mo, may kapangyarihan, pagbuo tayo. Okay, kung hawakin nyo ang iyong pamilya,
sabihin nyo, may kapangyarihan pag tayo nag-iisa. Amen? Yung ang anak, kaisa sa nanay. Yung nanay, kaisa ng anak. Alam nyo, napakaganon. Napakaganda. Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kaya itong istoryang ito nabuo sa aking puso, napakaganda. Natahakin natin ng 2024 na walang makikinabang kundi ang pamilya mo. Right? Amen po ba? Walang makikinabang. Walang maitatanghal kundi ang pamilya mo. Lalo ang mga kabataan, taas ang kamay. Yung ang edad di 30 pababa, taas ang kamay. Ang dami, di ba? Isipin nyo kaya, ilang taong ka na, Sir Roldan? 31? Kasama ka pa doon, di ba? Isipin nyo na lang, tingnan nyo edad ng nanay tatay mo. O sino may pinakamatandang tatay nanay dito? O si Pastor Eli, may edad na tatay niyan eh. Kami. Kasi nakita natin, tumatanda mga magulang. Kaya makikita natin, time will come, ang mga anak ang sasalo. Nakuha niyo po ba? Ang mga anak ang sasalo. Kaya ang sabi ng Bible, sa Joel chapter 1 verse 3, ito'y sabihin mo sa iyong mga anak at ang iyong mga anak ang magsasabi sa kanya mga anak at ang magsasabi sa susunod na henerasyon. Ang ibig sabihin, walang patid ang biyaya ng Panginoon kung may pagdadaluyan katulad ng gagapatak na langis. Dumaloy sa magulang, dadaloy sa anak, kahit kakapatak, hanggat may lalagyan, hanggang sa bunso, hanggang sa apo, mapupuno ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Ang kailangan lang ay requirement, you are empty to receive. Sabihin natin, handa ka ba sumalo? You are empty. Ang ibig sabihin ng empty, huwag mong dadali na sarili mong karunungan na magreklamo ka pa. Hindi, tatay, iba tong akin eh. Ikaw yan, iba ako. Ay, no. Pwede yun. Pero dapat nakita niyo yung pump, bago lumabas ang sarili niyang tubig, binubuhusan ng unang tubig, right? Nakuha niya? Nakita na ba kayo ng gripong ganon? Yung, ano bang tawag doon? Poso? Pag ginanon yung poso, walang lumalabas. Kahit anong lakas mo. Ano gagawin mo? Kumuha ka ng isang tabo. Tapos ikaun mo. Ito mga nakita ko. Yung dunong ng mga magulang ang kakaon sa dunong mo. Pero kailangan tanggapin mo ang dunong na yon. Amen. Mga kabataan, saluhin nyo. Amen? Glory to God. Minsan, na-appreciate lang mga anak ko. Pero ito lagi sinasabi ko. Ang maganda sa mga anak ko, marunong sumalo. Nakuha niyo po ba ako? Marunong paturo. Para si Joshua at si Moses. Si Moses naturuan si Joshua. Nung si Joshua na nanunungkulan, matanda na si Moses, naipagpatuloy pa rin ni Joshua. Hanggang kaya tinawag ng Joshua generation. Are you there? But we need to focus and conquer your biggest dream. Again, sino may malaking pangarap? Focus. Palapakan natin si God. You need to focus. Meron po lang akong inilagay po dito na ilang mga principles to accomplish 2024 dream. Number 1, have a single goal. Sabihin nga natin, single goal. Napakahalaga nung meron kang direksyon, right? Amen. Mahirap na wala kang pipiliin sa isang direksyon. Dalawa lang naman ang direksyon, to the right, to the left. Ano? Maluwang na pintuan at malaking pintuan. Simple lang yan. O malaking daan, maluwang na daan. Simple lang. God's will, your will.
God's will, permissive will. Kasi minsan, hindi God's will, permissive will na lang. Para ba pinirmit na lang ng Lord na hindi ka na mapakalma sa desisyon mo eh. Kaya si God, walang magawa. Okay, permiso. Pero yung permiso na bigay ng Panginoon, may consequence na tatahakin ka dyan. Pero pag God's will, God's directed dreams fulfillment. Nakuha niyo po ba ako? Maraming kwento sa Bible na nagkaroon sila ng one heart, one goal, one vision, and one, the way he looked, na fulfill ang dreams na yon. Kaya ano ang priority? Ano priority? To fulfill your dreams. Mga nag-aaral, taas ang kamay. Single dream. Study muna. Amen? O, taas ang kamay. Tingin kay Lolo Pastor. O, aral muna. Amen po ba? Doon sa mga nakagraduate na, taas ang kamay. O, matapos ang aral, be a blessing to your parents. Amen. Magkaroon ka ng single goal. Lord, ito po gagawin ko. Kaya makikita natin, hindi ka magkakaroon double-minded. Alam niyo ba ang tao ba't mayroon double-minded? Walang single goal. Kaya pag pumasok ko, para mas maganda ito. Para mas maganda ito. Ay, ano ba talaga gagawin mo? Nakuha niyo po ba ako? Amen. So sa atin, sa 2024, there is a lot of many rooms. Magbubukas yan. But kailangan, you need to choose what is the best for you, fitted for you, and to your skills. Para masasabi mo, hindi trial and error. Try and try until you succeed. Hindi try and try until you die. No? Kaya there is no shortcut to fulfill your dreams. There is no shortcut. There is a lot of journey and process. Kaya doon sa process pa lang yon, be ready emotionally and be ready spiritually. Kasi minsan, yung direksyon na ginawa ng Panginoon ay parang against sa'yo. Katulad na lang kay Joseph. Hindi naman kaagad naging prime minister ng Egypt. Pero kalooban ng Diyos na siya ibenta dahil hindi siya makapupunta sa Egypt kung wala siyang passport. Ay naandun yung hari, naandun si King Pharaoh, naandun si Potiphar. Si Potiphar. So right yun dahil yun ay taga-Egypt. Dahil si Joseph hindi naman taga-Egypt. So ang naging passport ni Joseph, biling kita, alilain kita, kaya nung dumaan sa immigration, hila-hila sila ni Pharaoh, no mga officer, kaya lusot. Masasabi mo, kala kong kaparaan ng Diyos si parang silver plate, na i-deliver sa akin napakaganda. No. Kasi ang ipagkakatiwala sa iyo, forever future. Kaya ang Diyos titingnan, karapat dapat ka ba? Sabi mo, karapat dapat ka ba sa iyong pangarap? O di ba? Amen po ba? Kaya ang tatanungin mo sarili mo, ano na pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Ito ba ay na-treasure ko? Right? Yung maliit na bagay na responsibilidad sa akin, ito ba'y ginagawa ko? Right? So doon pa lamang may measure mo na pag binigyan ka ng maliit, na pagyaman mo, huwag ka magtaka pag ikay binigyan na mas malaki. Dahil yun, tinapatan lang ng Diyos ang response mo. Sabi mo, mapalad ka, sigurado ang kinabukasan mo kay Lord. Ihanda mo lang ang sarili mo. Amen. Palapakan natin si God. Kaya ang kinabukasan, hindi tayo naghahanda. Si Lord ang naghahanda.
Ang dapat na paghahanda natin, pag dumating yon, ready ba itong skilled ko? Ready ba itong aking strength? Ready ba itong time ko to treasure? Kaya ko bandali ng isang 100,000 a month? O doon sa 20,000 hindi na ako magaluantang. Hindi na ako mapagkatiwalaan. Right? Nakuha niyo ba ako? So pag kayo napagkakatiwalaan sa 20, sabi ng Lord, okay to. O sabi ng Lord, okay. Ito ngayon ang sayo. Bigyan nawa kang 50. Wow, Lord, 50 na ako isang buwan. O handa ka kasi. Nakuha niyo po ba? Kaya alam niyo ang paghahanda sa pagsalo. Pero ang Diyos ang nagpo-provide ng magandang future mo. Amen. Ang Diyos nagpo-provide. Kaya you need to prepare your heart, your mind, for a single direction that no one can change. Amen? Meron o walang baon, papasok ako. Wala ako sa forma, papasok ako. Amen. Dahil alam ng Lord yun. Kaya single goal, study. Single goal, trabaho. Ibigay mo oras mo doon. Sa makita natin, ano sabi ng Diyos ng Biblia, let us look. Tingnan natin ang Philippians chapter 3, verse 13. Brothers and sisters, I do not consider myself yet I have taken hold of it. Si Pablo ang nagsasalita dito. Hindi ko sinasabing nakamtam ko na ang lahat ng bagay sa wikang Tagalog. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So sabihin natin sa ating sarili, hindi lahat ay nakamtam mo na. Pero isang bagay ang gagawin ko, nililimot ko ang nakalipas. Sabihin natin, nililimot ko nakalipas. Huwag nating ibilanggo ang ating sarili sa ating nakaraan. Kasi marirefocus tayo. Kung ano yung nakaraan, forget. And ready for the new thing, straight ahead. Ito ngayon ang gagawin ko. Hindi natin mababago ang nakalipas, pero pwede natin paghandaan ang hinaharap. May pagkaunting mali sa nakaraan, may tutuwid sa susunod. Nakuha niyo po ba ako? Kasi ang magiging kalaban mo na lon, to concentrate for your one goal, yourself. Kaya sabi ni Pablo, hindi na sa kamtam ko na ang lahat ng bagay, hindi sa lahat ay alam ko na, may pagkakamali ako minsan may tama, pero isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakalipas. Ayoko magmulto ang nakalipas ko dahil takot ako. Di ba? Yun ang una talaga, matatakot ka sa nakalipas mo. Nakuha niyo po ba? Kaya nga, ang sabi nga ng Bible, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No one can stand about the beauty of the past. Lahat tayo may nakaraan. Bago tayo matagpuan ni Lord, lahat tayo may kanya-kanyang nakaraan. Amen? Amen po ba? Alam nyo, nagiging highlight ang testimony na isang artista, si Ami Austria. Nabless ako sa testimony niya. Nung may naligaw sa kanyang pastor sa church na kanyang dinadaluhan. Hindi, Christian yun, matured. Alam mo ba ang nakaraan ko? Sulat ng sulat daw yung lalaki eh. Ano pa? Nakaraan ko. Ito naging boyfriend ko. Ito nakaraan ko, sulat. Nung matapos na, ito lang ba? Biglang dinilit yun nasa laptop. You are now forgiven about the past. Ako harapin mo. May pagbabago ang buhay. Amen! Sabi mo, i-delete mo na yon. Kasi may virus yon. Wag mo na ipaalala yon. Amen? Kasi mawawala tayo dun sa single goal. If you entertain, mawawala ka sa inyong paglalakad. Kung papansin mo ang tahol ng aso, wow!
May mga taong parang tumatahol. Ako, wala ka. Hindi ka nagbago. Wow! Wow! Amen. Sabihin mo, bye-bye. Hello? Kaya napakaganda. Kaya 2024, let us fix our eye. Forget the past and focus your eyes straight toward your goal. Amen? Amen. Number 2, deal with your distraction. Alam nyo, may mga distraction, hindi mo mawala yan. As you follow your dreams, a lot of distraction arise. In the company, sa pupuntahan mo, maraming distraction. Nakuha niyo po, madidisturb ka, pero doon ka pa rin, nakapokus ka pa rin. Kaya focus, and you need to conquer your biggest dream. Sagabal sa pangarap mo yan. Kaya ano sabi doon, sa Joshua chapter 1 verse 7, do not turn from the right or do not turn from the left, that you may be successful wherever you go. Magiging abala tayo for something outside para tayo mawala sa focus. In your study, maraming disturbances, maraming distraction sa iyong pag-aaral. Marami. Pero kung kayo nakapokus makatapos, go ka lang. Matatapos mo yan. Amen? Sa trabaho, kung mayroong seryoso ka, naandun. Sa business, maraming distraction. Maraming nagbubukas ang marami din negosyo na minsan tutuladan ang negosyo mo. Pero, do not entertain any distraction. Ang pagkakaiba mo, meron kang Diyos na magbibigay sa iyo ng blessing araw-araw. Amen. Huwag mababago yun. Kaya you need to achieve your goal. Kung meron kang goal, your house, yes, you need to realign to avoid distraction. Ano ang realign? Nung kami nagpapagawa ng bahay, realign. Doon ako nabili sa ukay-ukay, okay lang yan. Walang labas-labas. No? Kaya nung una, nagtour kaming pamilya. Kasi sabi ng mga kapatid ni Steph, pinakuha mo kaming passport, hindi naman magabayad. O di, after 2 years, pinatikim naman yung mga kapatid. Nagtour kami sa Hong Kong, sa China, Macau. Pero doon kami nakakuha ng goal. Pag uwi natin, wala na ito. O mula noon, maraming distraction, alignment. Walang labas, walang kung ano-ano, walang bibili. Kung may bibili ka, okay na lang. No? Sampaloc Lake, tuhog-tuhog na lang. Bakit? May goal ka. Ang lahat na matitipid mo, makapag-ipon ka, makapagpatayo ka ng bahay. Kasi maraming distraction. Bigla ka nagkapera, distracted ka na. Amen? Ang ganda ng cellphone, ang ganda nito. O ako, nasira tablet ko, pinatulang ko yung second hand. O di, bibili ako ng bago, ang mahal-mahal. Eh may second hand naman, okay lang. Panturo lang naman, di ba? Amen. Kaya realign. Kaya doon sa may mga dreams, you need to focus. House, okay. Realign nyo, budgeting nyo. O, 1 taon tayong hindi tayo pupunta ng mall. Dahil pag lumabas ka ng bahay, ayon kay Ramon Ang, 1,000 na ang nawawala pag lumabas ang bahay. Pero may problema. Si Lazada, kumakatok. Kahit nasa bahay, nagbabayad. Parcel, o realign. Amen. Amen po ba? Hello? Maraming distraction to disturb your budget. Maraming distraction to destroy your necessities and even your dream. Amen. O sabi mo, huwag kang pa-distract. Kung may pangarap ka, focus, conquer your big dream. And one day, pag natuntungan mo na, praise God, nung matuntungan na namin, medyo naalay na budget, o yan. O biglang nag-sale ang ano nga ba yung damitan doon sa mall?
Dikis, magsasara. O, di bumili ako mga bago, hindi na ukay. O, di ba? Amen. Kasi there is a time of everything. May panahon ng pagtitipid, may panahon ng paggastos. Pero pang panahon ito'y pagtitipid, focus. Kaya, noong December, nakaipon ako, puro dia 20. Lahat ng dia 20 ko, lahat ng barya. Dito, piso 5, doon 20. Pero mahiwaga, biglang nawala. Yung pala, inilipat lang ni Pastora sa mas malaki. Kasi, nag-iipon na rin siya. Adi dalawa na kami. Ganun lang yon, simple lang yon, mga tatay. Wisdom yon. Okay? Amen? So, January, nag-start ulit ako, puro dia 20. Kahapon, may 20. Sabi ni Mrs., akin na yan, 2 yan. Silit. Praise God. Ay, nung nakaraan, naka 7,000 ako. Biro mo yun. Kaya may mga bagay sa atin na kailangan mo, para hindi ka ma-distract, magkaroon ka ng alignment. Magkaroon ka ng alignment. Kung ikay may trabaho, buwan-buwan sumusweldo, i-align mo para hindi ma-distract ang sweldo mo. Antimano, hatiin mo kaagad. Hati-hatiin mo. Hati-hatiin mo na ito is para sa Panginoon. Yung matitira sa akin, pero hahatiin ko sa 4, pizza pie. Yung ika-4, savings. Nakuha niyo po ba? Yung ikatlo, bigay ko si mama sa pandagdag sa budget. Nakuha niyo po ba? Yung ikatlo, anong bibilin mo? Yung ikatlo, personal consumption. Kasi mapagkatiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Tandaan natin, tayo ay katiwala lamang. Kaya sa ngayon, conquer your daily necessities. Manage what you have. Amen. Amen ba? Kung ikaw ang tawag doon, impulsive ba yun? Impulsive buying. Yung ang bilis mo agad bumili. Control. Control. Praise God. Nakuha niyo po ba? Iwanan mo, dapat iwanan sa bahay. Pag sinabi window shopping, window lang. Amen? So napakahalaga. Kasi may focus kayo, right? Focus mo bahay, focus mo ito. Tsaka magkaroon ka ng personal management. Bibili lang ako ng damit every 6 months. 2 polo, 2 t-shirt. Ayan, nakalista na yon. Dahil kayo tumatayo, di ba? Amen po ba? Every 3 months, pwede magpa-rebound. Magkano ba rebound? Yung sama sa budget. Hindi rin masama yon. Nakuha niyo po ba? Kasi gusto naman asawa niyo, kayo mga beauty. Taas ang mga nanay. Taas ang kamay. Mga nanay. Alam niyo ba, ang gusto ng mga asawa, attracted spouse. Kailangan uuwi ang mga nanay, hindi nagbabago ang tingkad ng iyong kagandahan. Lutang pa rin. Di ba? Kaya, mga tatay naman, taas ang kamay. Regaluhan niyo naman ang mga asawa niyo. Kung kayo magre-regalo, yung pampersonal. Huwag kayo, kasi magre-regalo kayo, washing machine. Ay kayo rin yun Bakit? Gagamitin paglalaba yun Lalaban ang damit mo. Kung magregalo ka, kalan. Ay hindi, pagluluto ka rin, ikaw rin yun. Magregalo ko yun sa kanya. O kaya bigyan mo ng cash. Nakuha niyo po ba? Halimbawa, ito budget natin. Pero, meron akong additional 1,000. Yan ay para sa'yo kung ano gusto mong bilhin. Huwag mo sasabihin, ito, bili mo ng kaldero. Ay para din sa'yo yun kasi pagluluto ka. Kailangan personal. Para namang maglibang-libang, para pag medyo nagtampo, may pamasahe pa alis. Napulot ko lang yung kaid lapis. Malibit makinig si Mrs. pa kada umaga. Nakikinig din naman. Mga practical kasi turo niya yan. Sir, ang point ko dito mga kapatid, sa point number 2, huwag tayong madistract kung meron tayong single goal.
Amen. Kung may bibiling ka na sasakyan, okay. Kung may bibiling kang motor, kung may bibili kang gamit sa negosyo, so focus. Amen? Amen ba? Kasi pag nabili mo yon, stop na yung budget mo doon. Samantala kung bibili mo sa negosyo, bilagay mo, yung negosyo kikita, yun ay pambili mo doon. At least na doble. Amen. Okay, number 3. James chapter 4, verse 7 and 8. James chapter 4, verse 7 and 8. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, he will come near to you. Wash your hand, you sinner, purify your heart, you double-minded. Ano ang ibig sabihin dito? You need to dedicate yourself one day at a time. Kailangan daw nating ipasakop ang ating sarili araw-araw ng buhay natin. No? Dedicate yourself to the thing at a time. Kasi si Lord lang ang gagabay sa iyo eh. You need wisdom? Dedicate your wisdom to the Lord. You need strength? Dedicate your strength to the Lord. Kaya sabi ng Bible, it's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. And the Lord is our strength. The Lord is our comfort. The Lord is our fortress, ang sabi ng Bible. Kaya, from the beginning of our life, you need to be submitted to the Lord. Even your dream. Why? Another, because God knows our beginning and our end. Do not measure the height. God measured the heart. Like David. Si David, ang mineasure ng Diyos sa kanya, puso niya. When he fight Goliath, hindi tiningnan ni David ang measurement ni Goliath. Because the God of David is a big, big God rather than Goliath. Remember this. Your God, you worship God, is a big, big God. Amen? Huwag mong mamaliitin. Huwag mong mamaliitin ang Lord. Kaya yung oportunidad, naandyan lang yan. But you need to dedicate. Para bang ito, naandyan si God, lalarga ka, hindi mo siya in-acknowledge. Ay sabi ng Panginoon if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Right? Resist the devil and the devil will flee from you. Ang una nating kalaban talaga, ang devil. Give up distraction. Kaya sabi doon sa ating binasa sa James, draw nigh unto me and I will draw nigh to you. Lumapit ka sa akin, lalapit ako sa iyo. You need to be submitted to God. Kaya minsan dumadating tayo sa point of surrender and defeated, nalimutan mo i-acknowledge first ang God. You rely in your own idea, in your wisdom, in your strength, and overall. Kaya minsan sabi mo, Lord, give up na ako. Pero ang hamon ng Panginoon, draw nigh unto me and I will draw nigh unto you. James chapter 4 verse 8. Come near to me, to God, and He will come near to you. Lalapit talaga siya. Kaya sabi ng Bible, lalapit kayo sa akin sa anumang paraan, hindi ko kayo itataboy. Amen? At alam nyo ba, doon na nagtutuwa ang Panginoon, nung lalapit ka sa Kanya na sabihin mo, hindi mo kaya isang bagay, sapagkat sabi ng Panginoon, I am your strength. I am your strength. Kaya 2024, saan man tayo pupunta, anuman trabaho, acknowledge first God. Meron tayong isang kapatiran noon na seaman, na ngayon may edad na, nag-for-good na, kada siya isasakay, aalis siya, hindi siya aalis going to sa kanyang duty na naman sa barko, nang hindi siya tumatawag sa akin, at kung kaya niya, pumupunta siya sa bahay. Sabihin noon, Pastor, aalis na po ako sa gantong araw. Pray niyo po ako. Pagdating niya after how many months sa bahay, after a days, didiretso sa bahay yun. Nagko-consult ng problem, ito lagi sinasabi ko sa kanya. To avoid any distraction, pag sampa mo pa lamang sa unang hagdanan
ng barko, ihandog mo ang barko sa Diyos. Alam nyo, ginawa niya. Kasi ang una niya nakakabangga, kapitan. Kasi chief cook siya eh. Ay chief cook, chief mate, chief mechanic, at saka kapitan, 4 na major part siya sa barko. Ang chief mate, siya doon sa ibang mga pasahero. Kapitan, yung andamyo. Chief engineer, yung makina. Chief cook, pagkain. Alam niyo, nung ginawa niya yon, nung bumaba, Pastor, ang word pa nga niya may bertud. O hindi bertud yun. Walang magic doon. Gabay ng Diyos yun. Kaya kada siya'y sasakay, hanggang sa siya'y huling-huli na, pinaboran siya ng Diyos. Kaya anuman ang talino natin, anuman kakayahan natin, huwag tayo magtiwala sa ating kakayanan. Dahil bilang tao, may hangganan tayo. Kaya may Diyos tayong nakilala, nasasama sa atin, ang Diyos ang duduksong sa hindi mo na kayang gawin. Kaya ang sabi ng Bible, draw near unto God, and He will draw nigh unto you. Kaya sa anumang gagawin natin, point number 3, dedicate yourself to God. Ihandog natin. Kasi hindi mo talaga kaya. Hindi kaya. In my situation, pasyente tayo ng dialysis center, I always acknowledge God kada uupo. No? Ngayon, umaga na dialysis ko. Sabi nga ng mga tao, ayan na naman si Pastor, sabi ha, para ka wala sakit. Wala naman talaga ako sakit. Umuupo lang ako doon. Sabi ng doktor okay. Mataas pa rin ang kreya mo, 6.8. Tapos yung tubig. So, by faith, sabi ko, ako hindi nag-struggle. Nakuha niyo po ba? Diretso pa rin ako. Bakit? May Diyos ako nakilala Yun ang mga panahon, doon mo magagamit ang Diyos. Kailan mo rin inumin ng kortal? Pag masakit ang ulo. Ito ang panahon na na-i-apply ko ang mga salita ng Diyos ay tinuturo ko noon pa. Pag hindi ko ni-apply, paano ako nagturo? Amen? Kaya kada umaga, opportunity ko pa na makatikim na hindi ko natitikman. Kasi sabi ng doktor, yung first 2 hours, ipakain mo kahit bawal. Kaya narinig mo. Anong ulam? Kaldereta. Kaya pag upo, kain kaldereta. Chicheria, para daw yung sodium bumalik sa katawan ko. Sabi, ang sugar niyan nababawasan. Soft drinks, yung ngala, kulay puti. So makikita natin, hindi tayo mag-i-struggle. Kung may problema, may hamon sa buhay, you know your God is always in us. Amen. Sabihin natin, thank you Lord. Ako'y sinasamahan mo lagi. Kaya ang Diyos hindi tayo pababayaan. Hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka nagsosolo. San ka man pumunta, si Lord nasa iyo. Amen? Kaya kailangan magkaroon ka ng single goal, avoid distraction. Number 3 ay napakahalaga, dedicate yourself to God. And number 4, ito na, visualize and write your dreams and wait for the progress, for the process. Sabihin natin, visualize and write your dreams. Wait the process. Hindi masama pong i-visualize mo anong gusto mong buhay. Yan. Huwag naman yung contradict sa faith mo. Kailangan, kaya mo. Halimbawa, nagtatrabaho sa opisina. Binivisualize mo, one day, manager na ako. Praise God. Amen? Yes. Isulat mo. Ano sabi ng Habakuk 2:2? Buksan natin ang Habakuk 2:2. The Lord replied, write down the revelation and make it plain on a tablet so that a herald may run with it. Habakuk chapter 2 verse 2.
Paki-plus sa hindi ko na ilagay sa outline ko. Habakkuk chapter 2 verse 2. Kasi sila Habakkuk ay para ba nagrereklamo na sa Diyos. Lord, nasaan ka ba? Hindi ba magaganap yung aming mga hinihintay? Nangusap ang Diyos kay Propeta Habakkuk. Isulat mo ang iyong pangitain. Madidelay, pero ito'y matutupad. Yan ang sagot. Write down the revelation and make it plain on the tablets so that the herald may run with it. Who is the herald? Everyone. Yung makakabasa, yung magkiklaim nito. Kaya ang kailangan, isulat mo. Amen? O sa mga walang bahay, taas ang kamay. Mag-drawing ka na ng bahay. Yung nga lang tama, baka lagay kayong bahay, ang pintuan nasa bubong. Sala yon. Ilagay mo, Lord, ngayon po ako po may tricycle. Pero after 2 years, 4 wheels na po ito. Hindi electric, gasoline. Write down the vision. Ngayon, Panginoon, negosyo namin maliit lang. Pero one day, magkakaroon kami ng pwesto na pupuntahan ng maraming tao. So write down. Kung ikay dalaga, Lord, ang gusto ko pong maging boyfriend, isulat mo rin. Nakuha niyo? O sa lagay mo, ang gusto ko po'y pastor. Ang problema, nung tumagal na, Lord, wala pang pastor, basta Christian na lang. Bumaba na qualification. No? Nung nagkakaedad at walang Christian, Lord, kahit ang believer na. Hindi na makaintay. So, ang Diyos magbibigay sa atin. Kaya you need to write the vision. Mga young professional, write the vision. Right. Ito, kita natin, di ba? Yung mga bahay ninyo, yung may mga bahay na. May blueprint yan, di ba? Amen? Nagpagawa ka ng sketch, right? No? Yung aming bahay ginawa, may may sketch yun. Ibibigay mo lang sa foreman. So, na may sign ng engineer yun, may electrician, ang hahawak ay yung mga eksperto. Kung ito electrical, sa electrician. Sa plumber, o yung marunong sa plumber. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang ating blueprint for our future, nakasulat na. Kailangan lang i-handle ito ng marunong. At ikaw yon, isa doon. Isa ang Diyos, isa ka doon. At isa ang kapaligiran. Kaya yung process, maghintay ka lang. Maghintay ka. And one day, eto na pala. Dahil naghintay ka. Amen? Kaya napakahalaga, you need to write down. Write down. May kailangan kang budget, Lord, kailangan ko po ng halagang ito. Lord, kailangan ko po ng halagang ito. Ilista mo lang yon. And God will provide. Miraculously, masasabing mo, Lord, inunahan mo na kami. Yung aming mga budget ay talagang nariyan na. Kasi bakit? Binisualize mo, sinulat mo, kinlay mo for the fulfillment of your need. Kasi ang Diyos po natin ay hindi nagpapabaya. Huwag mo lang siyang kakalimutan. And lastly, as we wait, fulfilling, focusing, and conquer the big dream, experience growth and abilities. Habang ating hinihintay, nakapokus tayo, we need to experience growth. Growth means improvement. Sabihin natin, improvement. Kung alam mo ito, kumikilos na ang Diyos to focus, to conquer the bigger dream. Number 5, you need to experience growth. Elevate. Nangyari to, increasing knowledge pa. Papasukin ko ito. Lord, aim high. So makikita mo, the more na nag-increase ang iyong abilities, skills, everything, nag-i-increase din ang trabaho mo, yung kakayanan mo, at siyempre kasama ang sweldo mo.
Tingnan nyo mga teacher. Di ba may kayo na board exam? Nagmamasteral pa kayo, di ba? Minsan nagdo-doctoral. Pag nagdo-doctoral, professor ka na, at ang doctoral, nagiging principal. Tama po ba ako, ma'am? Kasi mayroong elevation. Amen? Ngayon, meron po akong tinutulungang dalawang malaking church sa Cavite. I'm helping them not because I am a pastor. I am helping them because of the blessing of the Lord, yung natutunan ko sa Bible School. Ay kailangan la formal study. Ay naging professor ako, naging din ako. Naging palaaral ako. Nung humingi ng tulong yung dalawang bishop, iginawa ko ng module. Nagustuhan. O yan. 2 months, 6 months certificate, kaya nyo mag-issue. Kaya, ayun, this coming Saturday, doon ako sa isang church. Kaya makikita natin, pero hindi lang ako naroon dahil I'm a pastor, motivated pastor, kundi nagagamit ko yung skilled na na-acquire ko sa Diyos. At doon sa eskwelahan. Kasi nagtapos kami ng AB Theology. Kaya sabi ng pastor, ay invited ka namin, hindi lang pastor, minister. Kasi profession mo na yun eh. Oh, nag-asa akin, magkano ang sweldo? Hindi naman ako nag-demand. So, ganoon ang kalakaran nila eh. Pero ang point dito, as a professional, you need to experience growth, another growth, another growth, another growth. Pag may pagkakataon at bata pa, mag-aral ng iba't ibang kakayanan. At makikita mo, one day, magagamit mo. O, di ba? Bukas ang TESDA, basic electricity, no? Industrial electricity, welding, acetylene. So, hindi mo magagamit ngayon. Pero pag ikay nasa field, o sino may kakayanan dito? Can I try? Ay nakita ka ng boss mo, oh, marunong ka pala. Tulad nung ako'y nagtatrabaho noon, dati loop tender ako. Tagasalin ako ng chemical sa planta. Eh sabi nung tsuhin ko, masisira katawan mo dyan sa chemical. Improve. O di nag-aral ako sa Guzman Technology. Nung nakagraduate ako, ganun pa rin. Alam niyo ginawa ko? Out of duty, umaakit ako doon sa taas, sa speed line. Binabarkada ko maintenance. Pumupunta ako sa operator. Oh, bawal ka dito. Sige po, humingi ako permiso. Pero pinag-aaralan ko na sila. Ay dumating after 6 months. Nagbukas ang Pampanga. Yung ibang operator dinala doon maintenance. Nagkulang dito. Sino pwede? Oh, yung tumatambay si evangelista. Pinatawag ako, dinaan doon ako, nawala na ako pagsasalin. Naku, ano po ba? Unbeliever ako noon. Kaya nung ako yung naging born again, naging pastor, dala ko yun. Naku, niyo po ba? Kaya mga kabataan, I challenge everyone to increase the growth of your ability and skills. Kasi malayo pa ang inyong mararating. Mas magandang pumunta sa lugar na may dala kang bala. You know, dito ako magwawakas. Si David, nung nilabanan niya sa Goliath, ang dala niyang bato 5, hindi isa. Ang ibig sabihin, may reserba siya. Hindi kita mahit ng isa, may 2 ako. Hindi ka mahit ng 2, may 3 pa ako. May 4 pa ako. Ay, ang kagandahan, dahil kasama niya ang Diyos, isa lamang bato, baksak si Goliath. Kaya magkaroon tayo ng reserba. Amen? Magkaroon tayo ng reserba. May knowledge ka dito, at knowledge pa. May knowledge ka dito, at knowledge. At mag-increase ang competency mo. Amen? Yung competence. Sabihin mo, wow, thank you. Nakuha niyo po ba ako? Glory to God, yung batch 5. Hindi ko alam, may isang estudyante doon sa Bible School ay, ano nga ba yun? Sa UP nagtapos, cum laude. Anak siya ng isang Kristiyano sa Los Baños. Nag-enroll. Siyempre, may mga pastor, may mga professor. Sa kapurihan ng Diyos, nag-share ako ng teaching na dala ko.
Alam niyo, nag-message sa akin yung nanay, nagulat ako. Bishop, wag lalaki ulo ha. Bakit po? Yung anak ko, isa estudyante mo. Nagsashine ang iyong capacity na ikay mag-share sa Bible School. Ay, glory to God. Nakuha niyo po ba ako? Pero hindi naging one-time booking yun. You need to study. Amen? Amen po ba? You need to study. Kaya I challenge everyone to avoid stagnancy. Ano ba yung stagnant? Yung walang pagbabago. Aim high. Sabi nga sa Olongapo. Pag pumunta ka sa Olongapo, nakalagay doon, aim high. Why? Because there is more from God. Sabihin natin, there is more from God. Amen? Tayo po tumayo. You need to focus, then conquer our biggest dream. Ang kagandahan, we have a biggest dream, and praise God, we have a big God who always there. Tapikin mo kasama mo, may malaki kang Diyos na sasama sa napakalaking pangarap mo. Amen? Let us dream again. Dream again. Mangarap tayong muli. Mangarap tayong muli. Huwag tayong pa-disturb sa nakaraan. New things is coming. New things. Na-promote ka ngayon, meron pang susunod dyan. As you acknowledge the goodness of God, shall we worship God? Let us worship Him. Oh, Jesus. Shall we sing that song? God is so good. God is so good. Let us declare the goodness of God over you, over our family. Do not, yes, acknowledge the goodness of God. He is good. Yes. God is so good. God is so good. Oh, God is so good. God is so good. He is so good. He is so good To me. to me. Sing it again. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is so good to God answers us. prayer. He answered your prayer. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so He good is so good to my family. to us. Sing it. God is so good. He is so good. God is so good. He's so good. God is so good. He's so good. He is so good to us.
Katulad po ng ating narinig, focus and you need to conquer your biggest dream. Sa ating paglalakbay upang matupad ang bawat pangarap na yon, do not be disturbed. Focus ka lang. And one day, your biggest dream are in your hand. Malapit na. Abot tanaw na ang iyong pangarap. Abot kamay na ang iyong mga pangarap. You need to submit yourself fully to the Lord. At ang sabi nga, stand in the still and see the salvation of God. Stand still and see the salvation of God. Tumayo ka lamang at makikita mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Sumabay po ang lahat sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, Sa ngalan po ng iyong anak, lumalapit po ako sa iyo. malapit po ako sa iyo. Daladala ko ang aking mga pangarap. Nadala ko ang aking mga pangarap. Pangarap na tinuruan mo akong manampalataya. Tinuruan mo kung Ang kini ng bawat pangako mo, Panginoon. kinin ang mga pangarap. Kaya ngayong pong oras na ito, Kaya ngayong oras na ito, inihahandog ko sa iyo ang aking sarili. inihandog ko sa iyo ang aking Samahan sarili. mo ako Samahan mo sa pagtupad ng aking mga pangarap. pagtupad ng aking mga pangarap. At inihahandog ko sa iyo ang aming buhay, Inihandog ko sa iyo ang aming pamilya. aming At pamilya. kinikilala ka namin Kilala ka bilang namin aming Panginoon, bilang aming Diyos at Diyos. tagapagligtas. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyo. Salamat sa iyong mga pangako. Salamat sa iyo. Salamat sa proteksyon. Salamat sa protection. At salamat sa araw-araw Salamat sa na ginagabayan mo ako. ginagabayan Ito ang aking panalangin. ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Pangalan ni Jesus. ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.